Good morning mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin lahat na protektado tayo ng Panginoon sa COVID virus at niloloob niya na buhay tayo palagi at niloloob niya na magsama-sama tayo palagi. Every Sunday, every Thursday, na ito isang malaking pasasalamat sa Diyos na ginagawa niyang posible ang mga bagay na imposible. Na imposible tayo magsama-sama physically kasi may quarantine pa nga, pero pinagsama-sama niya tayo electronically na talagang He is in control. God is always in control. Na pinatunayan nga ng Diyos yan na talagang He is in control. Tignan natin sa Old Testament kung paano kinontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. Natatandaan niyo si Jacob noon. Si Jacob noon nagkaroon ng taggutom sa Kanaan. Nandun si Kanaan si Jacob. Ngayon, may plano ang Diyos pala, kaya dinala si Joseph sa Egypt. Magkakaroon ng taggutom nun sa panahon ni Jacob. At alam naman natin na istorya na to na ang Diyos ang gumawa. Kung paano nadala si Joseph sa Egypt, ginawa siyang prime minister ng paraon doon. Siya yung administrator ng agriculture. Kasi siya ang binigyan kasi ng authority. Binigay ng paraon yung singsing, authority ng hari. Kaya siya ang namahala. Yung pala yung kalooban ng Diyos na talagang He is in control na makakaroon ng taggutom sa Kanaan. Pag nagkaroon ng taggutom sa Kanaan, sa Egypt lang mayroong bigas, may trigo. Kaya kinontrol ng Diyos yung pagkakataon na yon na hindi niya pinabayaan ng bayan niya. Alam natin ang istorya nito, di ba? Hanggang sa ayun, nakakuha nga ng bigas, ng trigo, kina Jacob. May plano pa lang, mas magandang plano pa ang Diyos sa kina Jacob. Dalhin sila sa Egypt para suportado sila ni Joseph. So si Joseph ang naging pagpapala sa kanila, sa iglesia. Kinupkop ni Joseph doon dahil kakilala pa ng paraon si Joseph. So nung pala, mangyayari din yun na kapag dumami naman ang Israelites doon, na milyon-milyon sila, darating yung araw na hindi papaboran ng mga paraon na hindi kilala si Joseph noong panahon na yun. Gagawin silang alipin. Kasi matigas ang ulo ng Israel eh. Yun ang naging prophecy ng Diyos sa kanila na maaalipin nga sila for 400, almost 30 years. Pero sinolve na naman ng Diyos ang problema. He is in control, di ba? Inispera ang buhay ni Moses, naglagay ng sugo, ng deliverer. Alam din natin ang istorya nito kung paano kinuha ni Moses ang Israel, dinala sa disyerto, sa Mount of Sinai, sumamba. He is in control kahit nung nasa kagipitan na, di ba? Dead end na sila sa Red Sea. God is in control. Ipinakita ng Diyos sa kanila na talagang He is in control. Biniyak niya yung dagat, di ba? Nakalakad sila doon sa tuyong lupa. Nakalusot sila. Tapos pinatay pa ng Diyos ang lahat ng mga Egyptian na umabol sa kanila. So God is in control. Tapos ano pa nangyari? Nung panahon din ni David, nung panahon ng mga prophets, si Elijah, nagkaroon din ng tagutom nun. Talagang hindi umulan ng 3 taon nun, pero God is in control. Pinakita na naman ng Diyos doon na ang unang ginamit pa nga kay Elijah para pakainin, uwak eh. Tapos hanggang sa dinala siya doon sa widow at binigyan ng revelation yung widow na tanggapin yung sugo at hindi mauubusan ng sibada at ng langis ng pagkain. So hanggang sa umulan nung panahon na yun, hindi na ubusan ng pagkain. Ganun din ngayon eh. Tapos ito na, nung church age na, yung ang Panginoong Jesus na umalal siya ng mga apostol, hindi rin nagkaroon din ng taggutom noon sa Jerusalem. Hindi rin pinabayaan ng Diyos ang Jerusalem. Nagkaroon yun ng Ministry of Health. Nagkaroon ng mga pledges sila ng pagtulong sa Jerusalem. Every Sunday, kinukolekta nila yung mga ambagan ng bawat iglesia. So, ganun din ngayon. May nagaganap ngayon sa ating storm na talagang hindi tayo pababayaan. God is in control. He is always in control. Sabi niya sa Exodus 14:13-14. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo, tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli sila makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. So chill lang, relax. Ipaglalaban tayo ng Diyos at tayo tatahimik. Papalisin na niya yan lahat ng virus na yan sa Pilipinas para makapamuhay tayo ng masagana.
At ito ang sinasabi ng Diyos sa atin na meron siyang plano sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So hindi tayo pababayaan ng Diyos hanggang sa wakas. Hanggang sa bumaba ang Panginoong Hesus, talagang puproteksyonan tayong lubos ng Diyos basta magtiwala lang tayo. He is in control. Ito lagi ang ating pakaisipin at pagtiwalaan. Kontrolado ng Diyos ang buong universe. Sabi niya sa Job 42:2. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at walang akala na mapipigilan. So itong lahat ng prophecy na to, ito yung credibility of the Word of God. Kaya pinahintulutan ng Diyos maganap itong mga viruses na to, itong pestilences na to, para magkaroon ng credibility ang Word of God. Na yung lahat ng prophecy niya, magaganap na lahat yan. Meron tayong tinatawag days of uncertainty. Walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Ang tiyak lang yung Word of God, yung future na magaganap, yung prophecy ng Diyos, yun lang ang tiyak eh. Kaya naman ginagawa ng Diyos yung credibility na yun. Isa-isa niya ng ginaganapan lahat ng prophecy. Pagkat walang plano ang Diyos na hindi mababaliktad o mababaliko ng sino man. Yan na yung mga prophecy. It shall be fulfilled in our generation. Kaya nalalaman na natin na napakalapit na ng kaligtasan natin. Kaya konting tiis na lang mga kapatid. Mararanasan na natin ang kaluwalhatian na hinahangad natin sa buong panahon. Sabi ng Psalm 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So, siya ang gumagawa eh. Walang makakakontra doon. Kontrolado niya lahat ng bagay. Kaya ang ginawa niya, pinahintulutan na niya maghari ang kasamaan. Ang spirit of darkness naghahari ngayon sa mundo. Kaya napakasama na ng mga tao. At nagaganap na yung lahat na yan. Lahat ng mga signs of the times bago bumaba ang Panginoong Hesus, nagaganap na lahat yan. Sabi niya sa Isaiah 43:30 ng ganito. Oo, mula nung magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa akin. Kamay, ako'y gagawa at sino pipigil. So, walang makakapagligtas kanino man sa kamay ng Diyos, kundi siya lang. Kaya yung tunay na mga anak ng Diyos, yun lang ang poproteksyonan ng Ama. Yun lang mga anak niya. Pababayaan niya yung mga anak ng Diablo. Ayaw eh. Kaya ang ginagawa ng Diyos ngayon, tinitipon na niya lahat ng mga anak niya. Yung mga unbelievers na yan, bibigyan na ng espiritu ng pananampalataya para manampalataya na maisama na sa ililigtas ng pagbaba ng Panginoong Hesus sa darating na pagliligtas. Deuteronomy 32:39. Tignan ninyo ngayon na ako nga sa mga tuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makakaligtas sa aking kamay. So, ang ginagawa ng Diyos, yung mga nakatakda na rin mamatay ngayon, maaaring mamatay sila sa aksidente, o mamatay sila sa COVID virus, at kung magkasakit man ang anak niya, pagagalingin niya rin. So, kung sakali mang kahit isa man lang sa atin, isa man lang yan, ma-infect ng virus na yan, ng COVID, pagagalingin din ng Diyos yan. Kasi siya ang sumusugat, siya ang nagpapagaling, siya bumubuhay, siya ang pumapatay. Nasa kamay niya ang lahat ng desisyon. 1 Samuel 2:6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at siya ang nagsasampa. Ang Panginoon ay ang nagpapadukha at nagpapayaman.
Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, kanyang itinataas ang mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian, sapagkat ang mga haligan ng lupay sa Panginoon at kanyang ipinapatong ang sanlibutan sa kanila. Kanyang iniingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Ngunit ang masamay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig. So, ganito na ginagawa ng Diyos ngayon eh. Ipinapakita na niya yung kapangyarihan niya sa atin para manood lang tayo. Katulad niya, nanonood lang lagi. Titignan natin kung ano ang gagawin ng Panginoon. Kaya sabi ni Moses, see the salvation of the Lord and be still. Relax, manood tayo. Hindi ko nga rin alam kung pagdating natin to sa clouds, dadalhin tayo sa kwarto, mapanood kaya natin yung 7 years tribulation. Siguro mapapanood natin yun. Lalagyan lang naman ng isang malaking video dun eh. Napapanood na natin sa lupa kung ano sinari. Pero hindi na mahalaga yun eh. Ang mahalaga yung makapunta tayo dun sa kwarto. Yun yung pangako ng Diyos sa atin. Basahin natin yung pangako. Kasi malapit na yung araw ng pagbaba ng Panginoon. Yung gagawin niyang pagbaba, bababa siya for the saints. So tayo na nabubuhay dito sa lupa, na nabubuhay sa kabanalan, kukunin niya. Tapos nun, 7 years of tribulation naman, nasa langit na tayo sa kwarto, bababa tayo kasama na ng Panginoon with the saints na. Coming with the saints. Yung pagbaba niya dito, hindi makikita yun ng ng mga tao eh. Ang makakakita lang yun, mga anak ng Diyos eh. For the saints lang yung baba niya eh. Pag nakuha na niya, at dinala niya doon sa langit, sa kwarto, bababa na siya. With the saints naman. Kasama na tayo, para maghari naman tayo ng 1,000 taon. At yun na nga, yung sunod-sunod na prophecy na ng Diyos, magaganap na lahat yun. Ito sabi ng Panginoon eh. Yung 1 Thessalonians 4:16 muna basahin ko with for the saints. Susunod yung Jude 14 naman with the saints. Sapagkat ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw ng may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So ito yung for the saints. Ito naman yung with the saints. Bababa na Panginoon, kasama naman tayo. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumarating ang Panginoon, nakasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal, para maghari naman tayo ng 1,000 taon. So manonood lang tayo, hintayin lang natin ang ginagawa ng Panginoon. Kasi yung imposible sa tao, posible sa Diyos eh. Walang imposible sa Diyos eh. Kaya kung tinitignan natin na parang imposible, hindi, sa Diyos wala. May mahirap ba sa Diyos? Walang imposible, sabi sa Matthew 19:26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, dadapat sa Diyos ang lahat ng bagay ay mangyayari. So, walang kapangyarihan sa atin ang lahat ng kasamaan, lahat ng mga virus, lahat ng kapangyarihan ni Satanas sa akin, walang kapangyarihan yan. He is the most powerful God. Sabi ng 1 Chronicles 29:12. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at
pagpapalakas sa lahat. So yun ang gagawin ng Diyos sa atin. Sa huling araw na ito, palalakasin tayo, patitibayin tayo, para pag pinababa niya na ang Panginoong Hesus, siguradong rapture tayo, glorified tayo. Sabi din ng 2 Chronicles 25:8, ngunit kung ikaw ay yayaon, gumawa kang may katapangan, magpakalakas ka sa pakikipagbaka, ibubuwal ka ng Diyos sa harap ng kaaway, sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan tumulong at magbuwal. So nasa Diyos yung kapangyarihan tumulong at magbuwal. Kahit maghanda ka pa, kahit magpakatapang ka pa, kung ibubuwal ka ng Diyos, buwal ka. So yung mga unbelievers na wala naman silang Diyos, umaasa lang sila sa sarili nila. Hanggang kailan sila makakaasa sa sarili? Kahit ang tapang-tapang mo pa, handang-handa ka pa, pag gusto ka ibuwal ng Diyos, buwal ka. Pero tayo, kahit tayo mahina, palalakasin tayo ng Diyos. Hindi tayo maibubuwal ni naman. Sapagkat ang kalakasan natin ng Diyos, He is always in control. Kaya sabi niya sa mga apostol nun, di ba, natakot ang mga apostol. Panginoon, wala ba sa iyong na napupuno ng tubig ang barko natin? Ang lakas ng hangin. Ginising nila ang Panginoon, lumapit sila. Tulungan mo kami, Panginoon. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Ganon din tayo eh. Pag dumarating itong mga ganitong mga disaster, kahit anong mga kabagabagan, lalapit lang tayo sa Diyos. Hingi tayo ng tulong na palakasin ang ating pananampalataya. And pray that you will not fall into temptation. Mananalangin lang tayo lagi para hindi tayo matukso ng dyablo. Kasi ang paraan lang naman ng dyablo, maglagay ng masamang isip sa isip natin eh. Yun lang naman ang kaya niyang gawin eh. Hindi naman niya nababasa isip natin. Kung sanay siya sa atin na bata pa tayo, anak tayo ng dyablo nung araw, sanay siya kung paano tayo lagyan ng masamang kaisipan. At yun naman ang sinabi din ng Genesis that the minds of men is evil continually. Yun yung old self eh. Kasi yung old self natin, sanay yan eh. Sa pag-iisip ng masama, pagdududa, takot, pagamba, pagkamakasarili. Pero nung ibigay na sa atin ng bagong pagkatao, bagong buhay, kailangan masanay naman tayo sa isang bagong buhay. At lagi tayong tutugon sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, na see to it na ang Word of God ang mag-ahari sa atin. See to it na ang Word of God lagi ipapamuhay natin. Yun ang sinasabi sa Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo matibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So ito, pagsisikapan natin, magkaisa tayo ng pag-iisip, ng akala, ng opinion, ng pananampalataya ng espiritu, na magtiyaga tayong lubos, magtiis tayo sa mga huling araw na ito, magpakatatag tayo, na hindi nawawalang kabuluhan ang ating pagpapagal sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Dadapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So nalalaman natin na ang lahat ng ito na pagtitiis na ginagawa natin pagsunod ay makabuluhan ito na isusulat ito sa aklat ng buhay. Sabi sa Malakay. Naka-record lahat to sa aklat ng buhay. Lahat ng kalooban ng Diyos na ipinagawa sa atin, lahat ng ginanap nating Word of God in every situation, nasusulat sa aklat ng buhay. Pagka tayo natatakot sa Diyos, ito sabi, na magagayon silang natatakot sa Panginoon ay nag-uusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaalay nasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. So yung fear of the Lord kasi, yan yung beginning of knowledge. Kasi pag nagkaroon na tayo ng fear of the Lord, aalamin mo na, ano ba yung gagawin ko para hindi ako ma-impyerno.
Ano ba ang gagawin natin? Kaya tinuro naman natin ng Diyos sa atin ng karunungan na makaunawa na except a man to be born again, he cannot see and enter the kingdom of heaven. So ito naman na nakakatiyak na nang tayo magsisi talaga kasi nagsisi naman talaga tayo. Sumampalataya naman talaga tayo. Ipinako sa krus yung datihang pagkatao upang wag na tayong mabuhay doon. Sabi sa Romans 6. Tayo ay nalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa patay sa pamamagitan ng kalawalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So yun ang ginawa ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Binigyan tayo ng kalayaan. We are free from the law of sin and death. May bunga na tayo sa ikababanal. Kaya bago bumaba ang Panginoong Hesus, kaya natin magpakabanal. Siya'y banal, kaya tayo magpapakabanal-banal, mga kapatid. Kaya sa huling panahon, yung banal magpapakabanal-banal. Sabi sa Revelation 22:11-12, ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi magpapakarumi pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal magpapakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala'y nasa aking kamay upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ano ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Ang sabi ng Diyos, paano nyo magagawa ang gawa ng Diyos? Sampalatayaan nyo yung kanyang isinugo. Kaya nga sinampalatayaan na natin ang Panginoong Hesus na isinugo ng Ama. At yung isinugo ng Panginoong Hesus, sinampalatayaan natin si Brother Manny. At yung mga isinugo ni Brother Manny, isinugo ako, sinasampalatayaan ninyo. Kaya doon sa John 14, yun ang sinabi niya. Kasi kailangan yung isinugo din para sa iyo. Kailangan panampalatayaan mo. Down the line talaga ang pagkakasugo. Kaya napakahalaga ng sugo. Kaya sabi, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus na siya ang apostol ng Ama. Sinampalatayaan natin si Brother Manny na apostol ng Panginoong Hesus. Sinampalatayaan niyo ako na ako ang pastor at bishop na isinugo ni Brother Manny. So down the line yun Katulad ng pagkakatanggap ni Rahab sa mga isinugo ng panahon sa Jericho. Kaya iniligtas sila. Yung pagkakatanggap ng mga Israelita kay Moses, na isinugo si Moses. Yung pagkakatanggap ng biwido kay Elijah na isinugo sa kanya. So napakahalaga ng pagsusugo Kung walang pagsusugo, walang dapat hayag ng salita Sabi sa Romans 10 yan Hindi ka pwedeng maghayag ng salita o mangaral magturo nang hindi ka isinugo. Paano nga Romans 10:14-15? Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makakarinig na walang tagapangaral? So hindi ka makakarinig ng espiritu ng pagtuturo kung hindi isinugo yun. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila isinugo? Kaya nga nasusulat, anong pagkaganda ng paaniyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng bagay na mabuti. Kaya naman tayo, lahat naman tayo ay sinugo ni Brother Manny bilang mga anak ng Diyos na magpapalayas tayo ng demonyo, magpapagaling ng may sakit. Ito yung supernatural works of God na gagawin natin. Pag susumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, sa pangalan niya, magagawa natin lahat ng kalooban ng Diyos. Lahat ng mga ninanasa ng Diyos, magagawa natin. Dahil isinugo sa atin ang Espiritu Santo.
Ang Espiritu Santo ang magpapabanal sa atin. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin. Siya ang gawa ng Diyos sa mga huling araw, mga kapatid. Kaya lagi ko kayong pinagpapala ko kayong lahat sa lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen.